Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Tondo, Maynila. Sugatan naman ang gunman matapos barilin ng pulis habang tumatakas. Balita hatid ni EJ Gomez. Duguan at wala ng buhay ang isang lalaking nakitang nakahandusay sa kalsada sa Gagalangin, Tondo, Maynila pasado alas 2 ng madaling araw. Ayon sa pulisya, ang 32 anyos na biktimang sakay ng motorsiklo pinagbabaril ng riding in tandem sa bahagi ng Cavite Street. Sa ulo, tinamaan ng biktima. 40 caliber na baril ang ginamit ng sospek ayon sa pulisya. Nagkalat sa crime scene ang ilang basyo ng bala. Yung narinig ko yung unang putok ng baril, pagtingin ko may nakabulagtan na motor, nakabagsak na yung biktima, di ba? Bumaba pa siya, binaril pa niya ng 3 beses pa yata. Tapos, pinagbabaril pa niya. Isang rumorondang pulis din daw ang nakasaksi sa pamamaril at agad rumisponde. Sa kuha ng CCTV, kita ang papatakas na riding in tandem. Tumatakbo ang gunman na pasakay sana sa motorsiklo. Pero bumagsak siya matapos barili ng pulis. Nakatakas ang kasama niyang rider. Nagtamo ng mga tama ng bala ng baril ang gunman sa likod at balikat ayon sa pulisya. Isinugod sa ospital ang sugatang gunman. Kwento ng kaanak ng biktima, nalaman nila ang nangyari ng puntahan at gisingin sila ng kaibigan nito alas 2:30 kanina. Tas ang pagkakasabi po, kung kuya mo bulag na gumana na lang. Nabaril sa ulo. Hanggang sa nadatnang ko po ganyan na po. Dead on the spot. Siyempre po mahirap kasi siya lang din naman ang katulong ng nanay ko. Meron din po kasi siyang nahuli lang 2 anak, 2 pamangkin. Nakulong daw ang biktima dahil sa illegal na droga noong 2023 at nakalaya noong October 2025. Posibleng may kaugnayan din daw sa illegal na droga ang pagbaril sa kanya ayon sa kanyang kaanak. Paglabas niya po kasi ang usapan po namin is magbabago na siya. Posible pong ma'am, na sa dating mga kakasama niya about sa drugs, may sigurong dating anitan. Yung biktima, hindi taga rito, taga Barangay 155 dito sa may Rahabago. Tapos yung suspect hindi rin taga rito. First time lang dito nangyari ang ganyan. Itong lugar namin medyo tahimik talaga. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.